Tayo. What a blessing. I'm excited for the coming of Christ. Amen? Excited ba ka? Ang dili lamang excited, kung dili naman luwas, pero kung luwas ka, excited ka. Oh, amen? Labi na daghan ang utang, luwas ka. Ang mahal mo ba? Sige naman, pero ano yung mabayad ang utang? Amen? Pag daghan ang utang ba? Labi, daghan ang bayad Ginoo, kaya wala na mabayad sa utang. Amen? So, muna ang ato ang pinaka-excited diha sa ato mga giutangan, maghilak na sila. Amen? Joke lang. So, Biblia na magdugay, Ephesians chapter 5, verse number 15 down to verse number 17 sa mga Bible. Kung makita niyo, palikog share sa walay Bible, and then tudugan na to as we give reverend sa pulong sa Ephesians 5, verse number 15 down to verse number 17 in our Bible. Unya, ambak sa Colossians, unya na. At lagi ang dali ang Ephesians chapter 5. I like the songs So Little Time. One of my favorite song since na-save ko igsoon, isa sa mga favorito na akong kanta, So Little Time, mubuk agad kayo ang panahon. After the life that we have, after anong kinabuhian, after anong itong gitawag nga itong panginabuhi diri, wa agad tayo, mahimo ko agad ang mabuhat, kung dili agad simbahon, daigo ng Diyos sa tibuok na itong kinabuhi. Chapter 5, verse number 5 down to, verse 15 down to verse number 17. Kung naana sa amen. Okay? Ato basahon sabay tanan. If you have there, and then ato basahon sabay. Where you start, begin. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16. Redeeming the time, because the days are evil. Verse 17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Isa pa ka verse, Colossians chapter 4 and verse number 5. Sabog lagamay, Colossians 4:5. After the book of Philippians chapter 4 and verse number 5. And then balik ako nga sa Ephesians, kuha na natin siya og usa ka reference quote about sa title sa itong mensahe. Chapter 4 verse number 5. Where you start? Begin. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Nagsuon karong nabuntang ang title sa mensahe, Redeeming the Time. Nakita na to sa verse number 16 sa book of Ephesians, chapter 5, Redeeming the Time, and the last in the book of chapter 4 sa Colossians, verse 5, in the last phrase, Redeeming the Time. So karong nabuntang so I've been talking about redeeming the time. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord. Karong nabuntag, may mong gihatag ka na mo, O God. Salamat, O God, sa matag-usa. Thank you, Lord, for allowing us to gather together this morning. O balang Espiritu, ihukta ang mga kasing mo na huna. Tawagin ni Lord nga manginabuhi hangtod sa imong pagbalik na ay gitawag nga kadaugan, na ay gitawag nga kahimuan o mahimong panalangin sa ubang nga tao ang among kinabuhi, O God. Lord, bless your people. Bless every saved person, every people that nakaangkon na sa kaluwasan. Lord, sayo gid mi kung wala ka sa mong kinabuhi, wala gid mi mahimo. Nasayo gid mi, Lord, nga ikaw lang Ginoo nga maoy tinugdan sa tanan. And that's why, Lord, karon Lord God, nabuntag, kabuti ang balang Espiritu maglihok sa matag kasing, even me, Lord, sa pagwalis sa imong pulong. Kung naamay mga sala nga nahimo, Lord, pasayloa gid mi. Kabuti, Lord, nga walay mga butang nga makababag sa pagtuon sa among gitawag nga sa imong pulong. Lord, I pray kung naamay pagbadlong, badlong kami. Kung naamay pag-istorya, istoryahan mi, Lord God. Kaya maulang ni ang time, Lord, nga tagaan ka ng panahon tungod kay importante ka sa among kinabuhi. Lord, once again, we put everything in your hands. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Now, balik na. Ephesians chapter 5 and verse number 15. Okay? Ato agian kadali. Ephesians 5 chapter 5 verse 15 down to verse number 17. Now the Bible says, give us a Bible dya, see then that you walk circumspectly. Mark the Dixon, walk circumspectly. Ibig sabihin, maglakaw ta nga usaman, matarong, maglakaw ta nga sakto, maglakaw ta nga usaman, na ay tawag nga maayong binuhatan. Now tama, Dixon, dili ka masave para sa dili ka masave tungod kay butan ka, dili ka maluwas tungod kay nagabuhat kag maayo, but remember this, kung luwas na ka, dapat ka magbuhat og maayo. Gingon sa Biblia in the book of verse number 16, 15, say then you walk circumspectly. Kailangan ka maglakaw nga matarong, kailangan ka maglakaw nga sakto at ubangan sa Dios, and sumpay diya, not as fools
Dili yang puang. Sa mga Bisaya ang post, pasar malikas dinoy. Biblia man post sa post dai, di ba buang man. Umuna, not as fools, dili sa susama sa buang. Ingon dia, not as fools. But next phrase naman, but as wise. Now remember, Igsoon, when God talks about us, sa diya nga naluwas na ta, ingon sa Bible, kailangan ta maglakaw nga matarong, dili sa buang-buang nga pamaagi, but sa usaman, parang gitawag na pagkausaman, gitawag na pag-inalamon, na ay gitawag na kaalam, na ay mahimok na ka wise person. Verse number 16, ingon sa Bible, redeeming that time. Mark this Igsoon, because the days are evil. What the word redeeming? Redeeming means tubos. Tubsa ang panahon, tubsa ang oras. Redeeming means na gitawag nga mahimong gitawag nga pagtubos sa mga oras o dili na mo siyang sayangan ang oras. Redeeming the time because the next phrase, because the days are evil. Now remember, Igsoon, ang atong panahon karon kadalingi nimo kada adto nimo sa mga lugar di mo malikayan, grabe na jud ka evil, grabe na ka wicked, grabe na kayo kamalinlangon ang mga butang na naa sa kalibutan. Kung lang tao nimo ang mga tao karon, Igsoon, gamay na lang ang tao nga nakaila sa Dios, gamay na lang ang tao nga nagahatag panahon sa Dios. Usa na, Igsoon, sa timailan nga ang tao nagadugay naga-wicked. Ang tao nagadugay walay panahon sa Ginoo. Remember, Igsoon, ang tao adunay religion. Ang tao na relihiyon. Ang usahay ang ilang ginabuhat. They were faithful sa ilang religion. Yes, ginabarugan nila ilang relihiyon kung usa sila. But the problem is, wala man sila ato-ato sila simbahan. Nakatry ka, ana. Kung tanaw ni Igsoon, pili ang tao nga na relihiyon, pili ang tao nga na religion, but the problem is, basig walay Diyos. Kaya kapalo ko Igsoon, kung ang tao nga na Diyos, naagi na simbahan. Amen? We are talking about kung unsa nga atong gitawag na silingan o unsa man diya. No, una atong gitawag na kaugalingon. The Bible says, redeeming the time because the days are evil. Look at the news today. Na ani mga abortion. Pila ka percentage ka Igsoon ng abortion. Do you think maayo nila? That is evil. Fornication. A lot of people today, about young people today, they commit fornication, pakighilawas. Sex before marriage. That is fornication. O mga na pangitabo karon sa kalibutan. A lot of teenagers today, tungkol kay ang ibagada, naminyo lang, maminyo na lang po. Nagtuo sila, gamin, maminyo. Nila sa iyo na ba? No? Ang kaminyoon, bantay mo na kaminyoon. Teka lang yung ibog garot, ibog rin na siya, okay? Dili ka tinuod. Ano ka sa ibog? Ibog-ibog. Kung ibog-ibog ka, dili tinuod. Parang sa balik-balik, kita balay-balay, dula-dula, ibog-ibog. Sa ato pa, now, nakuntunan sa single stock. Dito mo sa single stock na agi. Nakuntunan ba? Masabtan lang nimo nga single na ka. Minaw, masabtan lang nimo kung single na ka, kanang dili na kaginahan, magminyo. Pero karon gani nga. Parte na mo, hili ka magminyo, ibig sabihin, dili pa ka prepare, ayaw pagdali. Ang tinuon nga single, katong makarealize na ka nga, di na kung minyo siguro, halanganin na. Muna ang matunan. Pero kanang sa diha nga Igsoon nga dili nga grabe mo lang tayo nga minyo na ka. Okay, nakuha to. Ang atin ito, minaw, para mo sa inyo, hindi lepas uban, para mo sa inyo ha. Kung karong gani, uyab na mo, gusto mo minyo, dili na mao ang inyong, lalo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dula na jud na. Ibog-ibog na jud na. Okay? Timan kung gusto kang minyo karon sa imong edad, ibig sabihin, dili na truth. Pero kung abot agad yung punto, rin ang kagirahan ninyo, mao na lang tayo, nasinggit na ka. Amen? Available na ka. Okay? Nakuha na to? O, muna, nandun kayo na. Now, verse number 17. Nalis na gamay. Verse 17. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ato, Titus chapter 2. Titus chapter 2, ako nagiwali last Sunday. Ato, agian kadali. As sa pagbalik sa Ginoo, so we to redeem the time, and also we need to live kung sama na at tulog kabutan. Ato agian kadali. Chapter 2, verse number 12. Verse number Titus chapter 2, verse 12. Ako lang itulo sa salis ko ganina, ako lang balik ko para sanan.
verse number 12. The Bible says, teaching us that denying what? Ungodliness and worldly lust. Now remember, Ikson, we need to redeeming the time. Tingnan naman, in the Bible, we need to teach denying ungodliness. What the word deny? Pagdili, paglikay, or dili imo siyang i-deny, kung sa imong i-deny, ungodliness. Mga dili makatarungan, tubangan sa Dios. Unsa pa diya? Next word, the verse number 12, tawa diya. Verse 12, and unsa man, worldly lust. Kana atong mga pangandoy sa itong itawag na unod. Okay? Yung sa Bible na muna itong i-deny. Muna itong dili kuhaton. But next phrase, tawag Ikson, verse number 12, we should live, unsa man, soberly. Ako na ginaan sa Bisaya, kina malindog. Soberly. Next phrase, righteously. And number 3, and what? Godly in this what? Present world. I mean, nga ba? Despite sa pagka-wicked sa kaliputan, despite sa pagkadautan sa kaliputan, pwede ka mahimo pareha kang Noah nga manginabuhi ka nga soberly, righteously, and what? Godly. Ayaw mo ing rason nga pastor, ing ani man god din sa kalibutan, musabay na napitilig son. I believe this, Noah can stand in the wicked days. Remember ka sa kinabuhi ni Noah? 420 days nagawali siya, wala naminaw niya. Kung na niya say, wala lang katao, pamilya niya. But remember, katong nga tayo, mautong tayo na wicked kayo mga tao. And even today, ang panahon ni Noah before, nahitabo na po sa panahon na to karon. We are in the last days. Naara ka sa pinakatapusan. Pila ka adlaw, mabalik na ang Diyos. Pila ka adlaw, pila na katunugan, mabalik na ang Ginoo. That's why the Bible says, ang atong mensahe karon, redeeming the time. Tugsa ang atong gitawag na panahon. So little time. The harvest very plenteous. But the laborers are few. Gamay ang imong panahon. Gamay ang akong panahon igsoon. Ikaw man nakasabot sa kaluwasan, okay ra kay ka kay mabalik ang Dios, langit man ka. Pero how about your friends? How about your classmates? How about your neighbors? How about your children? How about people that you love? Kabalo ba sila kapag sa langit? Now remember, Ikson, you are the one who are the person who can tell them about sa Ikson sa pagbalik sa Ginoo. Remember, redeeming the time. Redeeming the time. Number 1, we need to redeem the time. Number 1, because Christ's return is imminent. Kaya ang pagbalik sa Ginoo, Ikson, is imminent. What is imminent? That is quick. Pas-pas. Walay makabalo. Even ikaw, ako, even pastors, even kinsa man pinaka-great na pastor, even mas kibuloy diha, di siya kabalo karon sa mabalik ang Dios. That's why we need to redeem the time. Why? Because Christ coming. Sa pagbalik ni Christ, Christ's return is imminent. It is very quick. Ito ka yan, Matthew chapter 24 verse 42. So I'm telling you, we have so little time. Mubo ka na itong panahon. Ikaw ang krisuhan pagtubo na. Paningkamot na. Kailangan na kayo madala dyan sa Ginoo nga mga kalag. Paningkamot na ng mga tao masave ang lugar sa malapatan. You are the only one na gamiton sa Ginoo. Yes, nakatrabaho, naganegosyo ka. But remember, Ikson, sa pagbalik sa Ginoo is quick. Walay nakabalo. Chapter 24 verse 42. The Bible says na ako sa mga mata. Tingnan sa Bible din. Verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Mark this, watch therefore, pagbantay, paglantaw, pagpagbantayon, kay ano man, sa Bible niya, kay tungod, ikaw o ako, wala ta kabalo kung unsang urasa, mubalik ang Diyos. And that's why, samtang naapatay panahon, samtang buhi pata, samtang naapatay kusog, ang atong panahon, atong tubson, ang atong oras, atong tubson, na mahimong panalangin, nga daghang tao, makaangkon sa kaluwasan. Amen? Wala nila ang chance. Kaya magbalik sa Ginoo, undang nga tanan, wala soul winning, wala extension class, wala pagsimba dire, wala na tanan nagsuon sa pagbalik sa Dios, because tanan ta kuhaon sa Ginoo. Muna I don't care kung nagakamang-kamang sa pagpangalaga sa Ginoo. Okay na tayo na. Ngayon naman, sa pagbalik sa Diyos, tanan maundang na na. Amen? Christ state that He will return at any time. It might be now, it might be tonight, it might be tomorrow. Wala yung sayod. Pero yung sa Bible, mabalik siya pag-usap. At ito na sa Sunday School kanina, na mabalik din ang Ginoo. Christ give us signs of His return. Mula niya ang pinakalindot.
Kay ang Ginoo naghatag sa mga senyales. Tapos ang garon, unsay mga signs na naa sa Bible. Number 1, ato na like the days of Noah. Matthew 24 verse 37 and 39. Ato na ni. Ako sa Biblia, Matthew 24 37 and 39. Ang sign ni Saul mo ni, tusama sa adlaw ni Noah. Ano to sa adlaw ni Noah? Verse 37. But as the days of Noah, whereso shall also the coming of the Son of Man be. Sa panahon ni Noah, maupod sama sa pagbalik sa Dios. Na kung sa rin tabo sa panahon ni Noah, pastor. Now, sa panahon ni Noah, wala ang ilang generation, wala sila katry og ulan. Wala sila katry og baha. Mao to liwali si Noah, oy, alin na mo sa kaya mo sa arka kay muulan na. Oy, gain na yung mga sala. Likayin na yung mga daotang binuhatan kay naman. Muulan ang niya mo baha. Anak ng mga tao, but mo. Ulan? Wa ata ka try anak, wa mata ka balog na ulan. Gibinuangan si Noah. Gibinuangan si Noah. Naliksan maminaw. Di na sa una kay Noah even today. Muadto ka sa balay sa tao, igo na katag-awon, di makapansinon. Musang ka sa pulong sa Ginoo, takas-takasan pa ka, siraan pa ka sa portahan. Mas usaon niyo pasabot sa ila, hoy, pala yung sa Biblia. Dili daw, na ako'y reliyon. Dili daw, maayo kong tao. You know what? Nakitabo ka na before sa tayo ni Noah. O mauna ang sign ka nagsoon. Whenever makasa ka maadto karon, lisod na tayo, i-work out ang mga tao. We are so very wicked. Di na sila kailangan panahon sa Diyos. Wala sa panahon na may ilan ang Ginoo silang ginabuhi. Sa verse 38, ang Biblia. Matayotso. Matthew 24 today. For us in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Nagakalipay sila sa ilang gitawag na kinabuhi, marrying and giving and marriage until the day Noah entered into the ark. Kabalo kang sinatabuan ni, si Noah, si Guale, pero sa Nimaminaw, naglipay pa sila, hangtod si Noah na sakay na sa arka. Verse 39, daaw sa Biblia. And the Bible says, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Kuminaw igsuon, katong mga tao ba tayo ni Noah? Wala dito sa nag-expect nga mubaha, oy. Wala dito na nag-expect sila nga muulan. Na kuminaw igsuon, karong nga panahon, tanan ta mga tao sa kalibutan, wa gyud ta kabalo kung kanos amo balik ang Dios. Mula ingon sa Bible, redeeming the time, tubsa ang panahon, samtang naapatay kusog, samtang naapatay opportunity, samtang naapatay panahon, na igsoon atong buhaton ang tanan kaya naman sa pagpalig sa Ginoo, it will end. Tanan atong igsoon nga opportunity dito sa itong tawag na loved ones. Remember, it's just like the days of Noah. When Noah pagbaawot sa baha, ang mga tao, nagpagulbol sila, nagreklamo sila, pero patay silang tanan. Pila ang nabuhi? 8. 8 lang silang nabuhi. And remember of that. Number 2, open your Bible in the book of Luke chapter 17 verse 28 down to verse 30. Redeeming the time, because Christ's return is imminent, quick. Walay nasayod, walay nakapalo, pili unyang gabi, pili ugma. Anytime God will come. Ato nga po niyan, chapter 17. Luke chapter number 17 down to verse 28 down to verse number 30. 28 to 30. 17, 28 to 30. Ako basaw, tanawan sa mga mata. Lucas Kapitulo 17, 28, 30. The Bible says, yung dali, akong basahon, likewise also as it was in the days of Lot. Naigsoon sa pagbalik sa Ginoo, ginusama siya sa panahon ni Lot. Kinsa na-remember kang Lot? Lot is isa man. Pag-umangko ni Abraham, gipili niya ang Sodom and Gomorrah. Unya ang Sodom ug Gomorrah puno ni og wickedness. Nakaaway igsoon. Ingani ang panahon. Ingani ang sign sa balik sa Ginoo. Likewise, also as it is the days of Lot. And did eat, did drunk, did brought, and did sold, and did planted, did builded. Verse 29. But the same day that Lot went out Sodom, the rain, fire, and brimstone from heaven, and destroyed the land. Oh, verse 30. Even thus shall it be the days when the Son of Man is revealed. Now, unsa may gipasabot na pastor? Now, sa panahon nila, grabe ka wicked. Nga naman, tungod na igsuon sa LGBT. Ang lalaki, ang gusto niya, lalaki. Ang babae, gusto niya, babae.
Kung imong tanahon, even gani ang anak nila gihatag sa an angel. Anak niya o kani idulog lang ninyo ni. Idulog na lang ninyo ang anak. Ing anak ka wicked, ang pagbalik niyo susama sa adlaw ni Noe. Kag grabe ka wicked ang minarigson. Sa panahon ni Lot, naminaw, sa panahon ni Lot, they are very wicked because of lust. Ano man? Nay pangibog, nay dili maayo ginabuhat, puro lang good. That's why gisulog ang Sodom and Gomorrah because of wickedness. But remember, igsoon, dili ko ni matago karon. Maski asa ka mo lang tao, daghan kayo bayot ug tumboy. Sorry ka, nako igsoon nga tumboy. I love my sister, but I hate this kanyang ginabuhat. Muna itong katingalahan ba? Nagadugay, nagadaghan sila. Sa Jensen, ayun to, kung dayon to ilang pahay dito nga, puro mga lesbian. Ano to, aprobahan sa mayor, nga na sa kaadlaw, and the one day, naa sila ilang kalipay. Unya, may sila, Pastor, ayaw nyo may i-judge. Wa, dug ka, kabalo sa mga kasing-kasing. Wa, kabalo, nagwad, bala na magidaan. Kung di na matanong, imong dagwa, imong physical body, unsa na ka imong kasing-kasing, kung unsa sa imong kasing-kasing, mauna makitaan sa gawas. Kung maingon siya, Pastor, don't judge us. Nakailami sa Diyos, naigog mo sa Ginoo, pero unsa na imong ginabuhat. Daghang tao katawag sa Diyos, daghang tao kaila sa Diyos, pero ang binuhatan, di masibo sa Diyos. All the LGBT, so naminaw, mo na pinakalisod. Nagadugay, nagadagan sila, pero ano mo ang pangutana? Gadagan sila, pero hindi na mga anak. Nabalay lalaki. Dili, oy! Pero kung tanawin mo ang niyok sa yawa, Ikson, every time kung tanawin, gadagan sila. Karon kung tanawin, dagdahan na kayo ni sila. Sa una, nagtatrabaho ko sa Banawi. Babae, gabit porma ba? Nakanaog sa kotse. Basta, babae gabit. Why go yan sa akin? Dako ka ng apple rin yun. Pag kayo, blood, naamoy alarm. Kuya, one go, apig na akong fix, ma'am. Pero, magkaasa na lang ako, mamalibog ka. Babae ito laki, usagin, nakaimakitaan, magalas na mo. Laki ito, babae na ito. Wala ka sa identity. Kuya, isuan mo na hinungdan nga nung disulog sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Kung dili madugay sa balik sa Ginoo, gubaon niya ni kalibutan tungod ko ang mga tawanan. No, we love them. We don't condemn them. Kung naalay opportunity makashare sila, share ko sa ila ba? Kung naalay time nga makahatag og gospel sila, mo gospel, share ko gospel to them. Dili ka masundog para nila, pero ato ko sila tungod kay musangi ako sa maayong balita. Di ko mawali nga mali ilang ginabuhat, di ko mawali nga mali sila. Para I believe this, kung masave na sila, magbago og ang kinabuhi nila. Dili makatabang ato pag-condemn sa ilaha. Dili mo tabang magsitag away-away nila, mali. No, dili na sa mao. We need to bring the gospel to them and let God work in their hearts and change their life. Na kami kailaw sa ka, ayaw, pastor ba siya? Dati siyang kabayot. Nakaano na siya, nakatawagan niya. Nakatawagan. Sex change na siya. Lalaki siya pero talandod. Change. Karon ginaluwas na siya. Di na niya mabalik ang iyang pagkalalaki nga lawas. Pero karon ginaluwas na siya. Sa iya parting sulay gud. Ingon lang siya. Although ana niya kahit ta pero banog sa Ginoo karon, gigamit sa Ginoo karon. Dagal po mga LGBT na sa tungod niya. Pero wala na. Di na gyud ma-change ang natabo. Kung napay paruhan, napay hope na maluwas sila. The problem is, di na gina mabalik ang dati. That's why, di na tulad condemn sila, but we need to love them to share the gospel to them. Amen? Like so, we know, redeeming the time, just like the days of Lot. Amen? Sa pagbalik sa Ginoo, sama sa pagbalik sa Ginoo, sa ginabuhay ni Lot. The next, na yung mga earthquakes. Diyan ito parang verse about because of time. Na earthquakes na wala nagyan before. I don't know kung ilang ginaingon nga 8.2. Kung matinood na, basig yun lang, di ko sure po. Pero basig. Kaya atong West Philippine Sea, basig mo na muna yung sa mga yung gabi sa yawa or gabi sa Ginoo, ang mabalik na siya. Gubot ang kalibutan, naigtawag din earthquakes.
Sa Matthew, natagduan, famine in diverse places, pestilence, na ay mga hayop nga matay nga wala. Nangala ka ni hayop mamatay nung wala man unsa, wala magipaa, wala magipatay, pero mamatay lang. So mga pestilence, immediate distress of nations, terrorism, paminti na siya. And then, world financial crisis, ibang kalibutan, mag-struggle of finance crisis, new world order, apostasy, and what? World war. Mga nigsoon, there are the signs of the end times. Every nigsoon na makitaan kayo sa kalibutan, di na gini mahimong better atong tawag na kalibutan, but it is worse and worse. Kaya naman, it is prophesied in the Bible. Amen? Kaso, balik sa Ginoo nigsoon is very quick. Imminent. Anytime mabalik ang Ginoo, dili ay gani mo sa igsoon malimbong sa tawag ng kinabang. Number 2, kita magduga because of time. Redeeming the time because the Christ's return is imminent. Number 2, because there is no second chance if you will be left behind. Wala na yung second chance. Paabot sa rapture, kung mabiling ganit ka, wala na yung second chance. The Bible says, tingnan din natin mabrihan, in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 down to verse 17. The rapture will be in our lives. Maabot ang pagbalik sa Ginoo, sagdaon ta. The word caught up means sagdaon ta sa Ginoo. Waon ta sa Ginoo. There is no second chance. If you will be left behind. That's why karon pa lang igsoon, redeeming the time. If you are not saved, get saved. Amen? Ayun na pa, ayun na pa lugayi. Kung ang Ginoo nag-istorya sa imo today, nga maluwas ka din, ang una si Kristo nang gitawag na manluluwas. And I believe this, ang Ginoo yung magapanalangin. In verse 13, the Bible says, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as the others have no hope. Verse 14, for if you believe that Christ died and rose again, even the them that also sleep in Jesus will God bring with him. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven. Ngunit tayo balik niya. With a loud, with a voice of archangel, and the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet with the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Like, so always remember this. Sa pagbalik sa Ginoo, they will sent from heaven. They were in the clouds, shout, naitawag ang kusog kayo matingog, naikumpita ang mutingog, and sa Bible, like so, the archangels, will be shouted, and also the Bible says, ang tanan nga namatay kang Kristo, buhaon niya, ang tanan nga buhay nga na Kristo, pagkasagdawon niya, tas put up, ibigay rapture na time, nang nila igsoon, a lot of people today, lumaingon sila ang pagturunan sa rapture sa baptist na. Ngayon sila, wala, may rapture na word sa Biblia. Pataka naman ang baptist, totoo, rapture, punuhay, ilan ng bakat-bakat. Now the word cook up, igsoon tayo mong tanawon. Ang word na cook up is muna ang word na rapture. If sali, karang word igsoon na cook up, sagawon ka, in the same word, the word rapture. So wala yung word na rapture makitaan sa Biblia, pero the Bible says, you are cooked up together. Ibig sabihin, sagawon ka sa Ginoo, waon ka sa Diyos, waon na talo, pagkuha. Ang rapture, kung sa rapture day, wala makagalit. Sagawon man ka sa Ginoo, waon man ka sa Diyos. So that's the word rapture. That's why kung may matao na nga rapture, baptist ang itudluan na, ilara na pagtulunan. Now, we know son, there are a lot of times in the Bible na itudlo, yung mabalik ang Diyos. Amen? Dili mo na sa baptist ang pagtulunan. Sa Biblia mo na. Amen? Sa Ginoo mo na. O yung sa Bible, ang mga luwas sa tao, sa tao niya. Muna, may muatake sila, rapture, inyong mara mo na. Bis na mo to of rapture, kaya dili man sila saved. Tama ba? Kaya ang nasa rapture, mga saved naman. Pero kung saved ka, gatuo juga ka sa tao ka sa Ginoo naman. Ano yung purpose sa rapture, pastor? Ang purpose sa rapture, para kita nga mga Kristiyanon, dili ta mo undergo og 7 years tribulation. Ingana ka kapalangga sa Dios. Giluwas na ka, moadto na kag langit, pero dili ka maka-undergo og 7 years tribulation. Nga 3.5 years, mag-reign ang yawa. 3.5 years, mag-reign si Christ. Sumuna may tato for 7 years. Unya, ang mga saved na tao na sa langit, na itawag na crowning dito. The judgment seat of Christ. Makabutangan mo na himo, sa diyang luwas ka. Pangitaan ka sa Ginoo. O nga ay mga crowns, mga accounts, na pili mo mag-awat sa Igsoon sa tawag na
judgment seat of Christ, and here is supper of the Lamb. Muna nagkabog siya sa way. If you are not be taken sa pagbalik sa Ginoo, kung dili ka kwaon sa Diyos, dili ka uban sa pagsakdaw sa Diyos na nagsood, maybe wala na second chance. And that's why we need to redeem the time. We need to muhatag o dato kayo nga pagtubo sa oras nga naman, because base natin someone, natin kaila, natin loved ones nga mabiin. Basig na natin mga kauban sa atong eskwelahan, atong mga friends, atong mga neighbors, atong mga relatives nga mabilin. And remember, yung sa Bible rin, redeeming the time, bukata ang tanan para sila maka-angkol sa tulungan. Ano ba? Because there is no second chance if you will be left behind. Kung mabiling sila, wala na yung second chance. Maybe people say that the rapture is only the doctrine of the Baptist. I believe so. That is a doctrine of the Bible. We believe so that the mabalik sa Ginoo, this is the big, real, big one. The rapture. Ang pangitabo sa mabalik sa Ginoo, o unta, kananta, naa sa Coastline Baptist Church, mga wala. Amen? Unta, wala mabilin ba? Subok na paminawag, faithful kayo ka sa church, taga-simba, kanungay, kapangalagad ka, suluining ka, station class ka, gataba ka sa mga bata, tulos mga bata, kaya pag-rapture, bilin ka. Kapag-siya rin mo. Wala isipag ito ngayon. Itinuot ka kasi. Sinusuwag ito ng kaluwasan. Kaya even ako, hindi ko kumalo kung save ka. Hindi ko kumalo kung saan mo ang kitawag na rason sa Diyos. That is between you and the Lord. And that's why in the Bible, redeeming the time, because there is no second chance if you will be left behind. And the last, Mahamata, please open the Bible, the book of Ezekiel, chapter 33, verse 6. Ezekiel, chapter number 33, verse 6, before the book of Daniel. Old Testament, Ezekiel, and Daniel. Ezekiel, chapter 33, verse number 6. And the last point, hope ang Ginoo magtabang sa kanyang puntos sa itong itawag kinagwing Kristohanan. Number 1, Christ's return is imminent, quick, walay na sayot. Number 2, basi mabilin ka, wala na yung second chance na makauban ka na mo. And the last, 33, and verse number 6. Kanya ka sa amen. Napapasahod sabay tanan for the last time. Ready, start, begin. But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will require at the watchman's hand. I also always remember, and the last time, we should warn others. We should warn. Warningan sila ko. Warningan ang mga tao na wala pa jud nakabaton kang Kristo. Kung imong tanaw na verse sa Bible niya, but if the watchman see the sword come, kung kabalo ang nagbantay ba, nga maabot ang usa ka espada and blow out the trumpet, and the people be not warned. Kung ang tao wala nila warningan. How na, if the sword come and take any person among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. Now, may nakigsod, if you are saved, kung maimperno ang imong mama, kung maimperno ang imong ginikanan, kung maimperno ang imong mga higsol, suryahan na ka, imong sala na. Naa sa imuha ang ilang dugo. Naa sa imuha ang gitawag na chance na mabantay, warning sa ila, mutudlo sila. Ka pastor, di mo ko na masuryahan, masuko man ko sila. Bahala masuko sila. At next, naisuryahan mo. Kasi naman, lipay-lipay sila, mamatay na impirno sila. Why then? Teach them the truth. Share the gospel to them. I don't get to masuko sila. Normal na masuko sila, kaya naman, naama ka sa tama. And we are hoping so tonight and this morning, atong masabtan, we want to those people nga atong nasa palibot. We want those people nga atong gihigugma. Ikaw sa Bible na, you are the one. Ikaw nakabalok ako nga posible mamatay na imperno sila pero wala kay gibuhat para sa ila. I'm telling you, it's so on. You are the one who blame those people na naa sa imperno. Di ba naala ko sa inyo ha? Many people today naa sa imperno. Dili tungod kay gusto nila. But tungod sa usa ka Kristohanon nga wala nagakare nila.
Pangutanan ko galing karon, pila pa man kalag ang gusto nimong mamatay matog impyerno. Pila pa man katao ang matog impyerno tungod nimo. Naala sa imong kabatuoran, naala sa imo ang gitawag nga pulong sa Ginoo. You are saved, you are going to heaven. You are going to heaven and so on. And always remember, you are the one who can teach to other people. Ato nga Bria, 2 Peter 3 verse 14. Bawa na ta. Di ko dugayon because of ilit na tayo. Kung natin sa impyerno naman. Okay. 2 Peter, pas-pas, parmama nita. 2 Peter chapter 3, verse number 14. So, taas kayo siya, kung natin tumanda because of time. 2 Peter chapter 3, sumunod sa verse number 3. Hawa, verse 3. Ako basahon na lang para makatuon ta. Verse 3. The Bible says, sundin imong mata, 2 Peter 3:3. Knowing this first, that there shall come at the last days scoffers, walking after their own lust. Verse number 4. I'm saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue, and the day were before beginning of creation. Verse 9. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out the waters and the waters. Verse 6. Whereby the world that then was being overflowed with water perished. Verse 7. But the heavens and the earth, which are now by the same word, and keep his store reserved unto fire against the day of judgment, and perdition for the ungodly men. Verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing. Ayaw pag ignorante, isir na, ihiyata sa uban. That one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Grabe no? Sa 1,000 ka adlaw, sa Dios, iya adri ano 1,000 ka tuig sa Dios, sa Ginoo sa tuwa 1,000 ka tuig, pero sa Ginoo one day lang. Tama dia. And the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise. This is the will of God. Ang Ginoo di langay-langayan sa iyang promesa, as some men was slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should what? Perish. Dilit lalo sa Ginoo nga may impyerno, may malaglag, but that all should come to repentance. Now remember, Igsoon, as believers, Christians, we are the one na nag-angkol sa kaluwasan, and we are the one to warn people na ang Diyos dilit na gusto na may tao muadog impyerno. Kung pasabdan, di mo na, kung Kristohanon ka, you're going to heaven today. Pag wala kay care sa mga tao muadog impyerno, ang Ginoo kay nag-care ng ganing maayo. Yung sa Bible dire sa gusto that are not willing that any should what? Perish. Di sa gusto ka na malaglag. Verse 10 sa Bible. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang pagbalik sa ilang murag kawatan sa gabi. In the winds of heaven and shall pass away in a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. Verse 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought he to be? In all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Verse 13. Nevertheless, we according to the first promise, look for a new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. Verse 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for us things, be diligent that ye be found of Him in peace, without spot and what? Blameless. Taigsoon, kung imong tunaan ang book of 2 Peter in the chapter number 3, they're talking about the appearing of Christ. Sa pagbalik sa Ginoo, and hope na tumasapit sa pagbalik sa Ginoo. Gusto niya nga walay tao maatog impyerno. And you are saved, I am saved. We are the one gabito sa Ginoo to warn people. Di naman ang mga atong Ginoo diri magpapakita sila, warningan sila. Naa naman ka. You are the witnesses. You are the one na nakabaton kung unsa ang kalulan gikan sa Dios. Amen? That's why remember always Igsoon, we should warn other people. Ayaw to gote nga ang imong pamilya maatog impyerno nga wala lang man kay gibuhat. Kay usa ka preacher ingon siya, bahala ang imong pamilya maatog impyerno. Kung maatog mo sa impyerno, gote maatog sa impyerno nga putol ang tien. Kaya kung grabe imong bira-bira, ayaw naging mo agdo diha. Dili na gini, mauna ang kaluwasan, kay Kristo naging maluwas. Bala o budili sila as long as gibuhat imong best na ang imong pamilya makaatog langit.
We need to warn them. We have to tell the truth. Ayaw kahadlok. What Paul said, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God, what? Unto salvation. Ayaw kahadlok. Ang gaong dili sa imuha. Ang gaong iya sa Dios. Dili ikaw muluwa sa tao. Ikaw na kamu-share. Ikaw na kamuhanag kung sa'y kamutuuran. And let God work sa ilang tawag ang kinabuhi. Amen? I'm so redeeming the time. Because the Christ is return is imminent. Because there is second chance if you will be left behind. Number 3, we should warn others. I end this statement. Many times, many times you heard this. Ingon diri, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Only one life. Usa na imong kinabuhi. Mulabay ra na. Usa ra kinabuhi sa imong ginikanan, usa ra kinabuhi sa imong pamilya will last. Will pass. But ang gihimo ni Christ sa cross sa Calvary, maoro na ang mapabilin hangtod sa hangtod. And that's why we need to do something na mawain sa ubang na tao. We need to do something that people that going to hell kailangan nila isuot. Kailangan nila ang atong presence. And that's why so little time the harvest is very plenteous, but the laborers are few. Redeeming that time. Let us pray. Every head bow, every eye closed. Let us pray. Our heaven Lord, once again, thank you Lord sa mensahe. Lord, wala ko balo kung pausan ng mga istorya yung makataon this morning. But I believe, Lord, this is the time na aming masabtan, Lord, mubo ka lang ng panahon. We have a short time, Lord. Hindi na ganda mo mabalik ang mga panahon na nilabay na. Lord, help us to understand kung sa imong kabuton sa amuha, kung sa imong plano sa amuha, Lord. Tabangin ni Lord ang imong pagbalik. Na yung mga kalag na among mabitbit, na yung mga kalag na among madala-dala sa imong gitawag na kilan. Lord, kabalo kayo sa imong pagbalik, quick, wala may kabalo, kanusan, maybe unyang gabiin, maybe ugma, Lord. Pero we are a lot of people around us, Lord, na wala kayo nakabato sa kalumasan gamitan ni Lord. Use us mightily, O God. And also, Lord God, kabangin ang matagusan, magsinaapa diri, Lord God. Dili pa sigurado, sa pagbalik ni mo, Lord God, maato sila langit. Sa pagbalik, Lord God, makauba sila sa rapture. Maybe some of them, Lord, they're not sure that they were kaduga ilang kasi, Lord. Kabangin sila. And the last, Lord, help us to warn others. Gamitan ni Lord, na warning sa mga uban ng mga tao, wala para sa especially to our family, especially to our relatives, ang mga silingan, Lord, ang mga close friend, Lord. The only thing na maato sa langit is to accept Christ as their personal Savior. Lord, only one life will soon be passed. Only what Christ has done will last. Salamat, Lord, sa mensahe this morning. Kung ginaampod niya sa aligid sa mata in Christ's name. May ko sa ulo igsuon piyong sa mata. When the piano's playing,